Gagawin ko po ang lahat. Kailangan ko lang po kitain ang pambili ng gatas ng anak ko. Isang dalagitang mukhang iyak na ang tumayo sa harap ng lumang panaderia. Sa kanyang payat na braso ay mahimbing na natutulok ang isang sanggol. Ano kaya ang nangyayari? Naktinginan kami ng aking asawang si Maria. Hindi ko pa noon nalalaman na ang engkwentrong ito ang magbabago sa takbo ng aming buhay. Ako si Jose, 62 taong gulang, at 30 taon nang may-ari ng Panaderia de la Cruz. Ang Panaderia de la Cruz ay isang maliit na tindahan ng tinapay na pinatatakbo namin ni Maria ng makasama. Hindi ito kilala sa mga mamahaling tinapay, bakus ay sa mga tinapay na nagbibigay nga kakaibang nostalgia tulad ng pandesal, ensaymada, at pan de chocho. Mukhang pan de chocho na naman ang hapunan natin. Biro ni Maria na halatang naalala. 5 taon na ang nakalipas mula nang magbukas ang malaking mall malapit sa amin at simula noon, unti-unti nang nawawalan ng customer ang aming panaderia. Ilang suki na lang ang bumibili para lang hindi kami masaktan. Sa tahimik na loob ng tindahan, mahina ang tuktok. Wala pa kayong pan de chocho, manang, tanong ng isang suki. Pasensya na po, Aling Fe. Ayos lang, 2 pandesal at ensaymada na lang. Tigda 2. Sana makabili pa ako ngarami. Kaso 2 lang din kami ni Mang Tonyo sa bahay. Pasensya na, ang pagbisita niyo po ay sapat na, Aling Fe. Maraming salamat po. Sagot ni Maria, yumuko. Bilang dagdag sa aming problema, ang aming oven na siyang bumubuhay sa amin ay unti-unti nang nasisira. Wala kaming pondo para bumili ng bago habang tinititigan namin ang bunto ng bayarin. Sumipsip kami ng tsaan ni Maria. Panahon na siguro para sumuko. Bulong ko. Biglang napatingin si Maria sa pintuan. May customer ba? Isang dalagitang may karga-kargang halos 1 taong gulang na sanggol ang nakatayo sa labas. May malalim siyang iniisip at hindi maganda ang kanyang aura. Dahan-dahan siyang pumasok at tila nawalan ng tinik bago magsalita. Puwede po ba akong magtrabaho dito? Ha? Pakiusap po. Naguluhan kami sa biglaang pakiusap. Pasensya na. Inang, hindi kami kumukuha ene empleyado. Sagot ko. Tulad ng nakikita mo, mahina ang negosyo. Gusto ko lang po kitain ang pambili ng gatas ng kapatid ko. Pakiusap niya. Halos wala na po kaming pera. Gagawin ko po ang lahat. Yumuko ng malalim ang dalagita. Gatas? Teka. Ano ba ang nangyayari? Lumapit si Maria, nag-aalala. Sa mga bise niya, ang sanggol na natutulog ay dahan-dahang namulat ng mga mata. Mahina itong umiyak, na parang wala ng lakas para gumawa ng malakas na tunog. Agad itong naputol. Mayumi, pasensya na, sandali na lang ha? Pilit siyang pinatahan ng dalagita, ngunit patuloy lang ito sa pagiyak. Napansin kong tuyot din ang labi ng dalagita. Pakiusap po. Muli niyang sabi, bili ng alak si tatay. Wala na kaming makain sa bahay. Kung ganito po, si Mayumi naputol ang boses ng dalagita. Lumuhod siya. Sumandal sa counter. Pilit sinusuportahan ang katawan. Niyakap niya ng mahigpit ang sanggol. Tila ayaw itong mabitawan. Jose, ang mga bata, bulong ni Maria. Tumango ako ng walang imik. Halika muna, kumain tayo. Doon kayo sa loob. Di ba, Jose? O, siyempre. Halika kayo. Dinala namin sila sa aming maliit na pahingahan. Ito ang aming sikat na panda-pandesal. Kumain muna kayo bago natin pag-usapan. Sabi ko. Kinuha ng dalagita ang tinapay. Dahan-dahang kumagat. Sa ikalawang kagat, tila bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon at siya'y umiyak. Ang sarap. Mabuti naman. May allergy ba ang kapatid mo? Tanong ni Maria. Wala po sa ngayon. 11 months na po siya. Mabuti naman. Maagap na pinainit ni Maria ang gatas sa maliit na kalero habang binababad ang tinapay sa gatas. Ipainom mo muna ito sa kanya. Kinuhang dalagita ang pinainit na gatas gamit ang kutsara at dahan-dahang inilapit sa bibig ng sanggol. Unay dahan-dahang sumipsip ang sanggol, ngunit agad na lumala ng mabilis.
Nais pa nito na, higit pa, ikinampay ang maliliit na kamay at nag-ingay. Nagugutom ka. Ano? Teka lang. Inilapit ni Maria ang binabat na tinapay sa bibig ng sanggol at agad itong kumain. Ang sarap. Nagustuhan mo ba? Malumanay na tanong ni Maria sa dalagitang medyo kumalma na. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ana po? Ana Reyes. Ito naman po ang kapatid kong si Mayumi. Ana at Mayumi maaari mo bang ikuwento kung ano ang nangyari? Inilapag ni Ana ang tinapay sa kanyang kandungan at dahan-dahang nagsalita. Matagaw ko na pong gustong magikarong negi kapatid at dumating si Mayumi. Pero namatay po si mama nang ipanganak niya si Mayumi. Nagulat kami ni Maria. Mabait po si tatay nun. Pero nagbago siya nang mawala si mama. Puro ala na lang po siya. Umiyak o nagagalit. Nakakatakot. Kapag umiyak si Mayumi sa gabi, sisigawan niya na maingay. Naunawaan ko na kung bakit may eyeback si Ana. Dumating ang panahon na hindi na rin siya pumapasok sa trabaho. Wala na kaming pambili ng pagkain. At wala na ring gatas si Mayumi. Naramdaman kong umabot na kami sa sukdulan kaya tumakas kami sa bahay. Pero bakit dito sa amin? Tanong ko. Nang dalagita pa po si mama, dito siya nakatira sa bayang ito. Sabi niya, masarap daw ang tinapay sa Panaderia de la Cruz. Sabi niya po, kung may problema ka, pumunta ka lang sa panaderia na iyon. Ano ang pangalan ng mama mo? Susan po. Hayes po ang apelyido niya. Susan. Susana, Josie. Tingnan mo, siya yung nagachingjinan kami ni Maria. Mga 25 taon na ang nakalipas. Siya ang dalagitang bumibili ng tinapay gamit ang kanyang kaunting baon. Hindi mayaman ang pamilya ni Susan at hindi niya naranasan ang mag-outing kasama ang pamilya tulad ng kanyang mga kaklase. Balang araw, kapag ikinasal ako sa isang mabuting tao at makaroon kami ng pamilya, gusto kong pumunta kami sa zoo. Gusto kong makita ang mga panda sa personal. Iyon ang pangarap ko, sabi ni Susan noon, na niningning ang mga mata. Para kay Susan, naisip ni Maria na gumawa ng tinapay na may hugis panda. Kaya nabuo ang sikat na panda pandesal ng Panaderia de la Cruz. Hindi ko malilimutan ang ngiti ni Susan nang una niyang matikman ang panda pandesal. Kayo pala ang maanak niya. Tunay ngang ang malalaking mata ni Ana ay kamukha ni Susan. Tinitigan ni Ana ang panda pandesal. Nagsubukan po kami ni Mama na gumawa ng panda pandesal sa bahay ng ilang beses. Pero hindi po namin magawa ng maayos. Sabi ni Mama, mas masarap daw po talaga ang orihinal. Para sa akin, ang bawat kagat nga panda pandesal ay alaala ng mama ko. Ah, ganun pala. Kumakain si Mayumi ngang binabat na tinapay. Ang mahinang tuno lang ng kanyang panguya ang naririnig sa tahimik na tindahan. Isang 17 taong gulang na dalagita, karga ang kanyang 1 taong gulang na kapatid na dumating mula sa kabilang bayan, umaasa lamang sa alaala ng kanyang ina. Ang katotohanang iyon ay humigpit sa aking dibdib. Ayaw ko pong pumunta sa pulis o sa DSWD, sabi niya, hindi ko po kinamumuhian si tatay. Wala lang po talaga akong mapupuntahan. Niyakap ni Maria si Ana habang pinipigilan nitong umiyak. Bumalik ang aking alaala. Hindi kami nakaroon ng anak. Ako ang may kasalanan. Noon, wala pang lunas o sapat na pondo para sa pagpapagamot. Kaya bago 40 si Maria, isinuko niya ang pangarap na makaanak. Nang makita ko ang likod ni Susan na paalis, hawa ang tinapay, nabulong ko. Kung may anak kaya tayo, ganito kaya siya. Patuloy kong sinisisi ang sarili ko at minsan ay sinabi ko kay Maria, maghiwalay na tayo. Hindi ka makakaanak kung kasama mo ako. Tinawanan lang ako ni Maria. Ayoko. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Pero totoo, hindi ba? Pangarap mo ang makaroon ng anak. Inilagay ni Maria ang kamay niya sa aking balikat at sinabi, anak natin. Ang pinakamalaking kaligayahan ko ay ang makasama ka. Jose ang pangalan mong nanganghulugang. Patulong sa kaligayahan mahal na mahal ko ang pangalan mo. Kahit walang anak, masaya ako ngayon na makasama tayong napapatakbo ng panaderia.
At gusto kong tumulong sa kaligayahan ng iba. Pagtulong sa kaligayahan. Oh, gusto kong ang lugar na ito ay magpatuloy na maging isang kanlungan para kay Susan. Bumalik sa akin ang mga salita ni Maria noong araw na iyon. Ang mga batang ito sa harapan ko ay mga anak ni Susan. Paano ko sila itataboy? Walang puwang para sa dagdag na tao sa tindahang malapit ng malugi. Alam ko sa isip ko iyon. Pero kung itataboy namin ang mga batang ito, hindi na kami makapagbabake ang pandapandesal ng buong pagmamalaki. Dito kayo tumira, tumingala si Ana, dito kayo manirahan at magtrabaho. Hindi kami makakapagbadya din siya suweldo, pero hindi niyo na kailangang maalala sa pagkain at gatas ni Mayumi. Sisiguraduhin naming makakapasok ka sa eskwela. Pero baka makaistorbo po kami. Ano ba ang istorbo? Dahan-dahang inilagay ni Maria ang kamay niya sa balikat ni Ana. Ang mama mo, pinahahalagahan niya ang aming panaderia? Ikinuwento pa niya sa iyo. Sapat na iyon, di ba Jose? Ako ang tatawag sa tatay mo. Gaano na ba kadalas siya umiinom? Habang malumanay na hinahagot ang likod ni Mayumi na busog at nakatulo na, mahinang sumagot si Ana. Uminom po siya mula umaga. Kapag hindi po siya uminom, nangingini ang kamay niya. Minsan po umiyak siya. Sinabing gusto na niyang tumigil, pero hindi niya po magawa. Nagpupunta ba siya sa ospital? Hindi po. Kapag sinabi kong magpunta sa ospital, sisigawan niya ako. Kaya natakot na po ako magbanggit ulit. Ganun ba? Kahit baguhan kami, sigurado kaming hindi tama na solohin ni Ana ang lahat na ito. Kinagabihan, tinawagan ko ang numerong ibinigay ni Ana. Ilang beses itong nagring at naisip kong baka hindi niya sagutin. Ngunit sa wakas ay sumagot. Sino ito? Isang boses na parang wala ng buhay ang sumagot. Kayo po ba si Mang Dante Reyes? Ako po si Jose N.G. Panaderia de la Cruz. Nandito po sa amin sina Ana at Mayumi. Si Ana, ang mag-anak ko. Ligtas po ang mga dalagitan ninyo. Nakakain na po sila at natutulog na ngayon. Mang Dante, narinig ko po ang sitwasyon kay Ana. Sa kabilang linya, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak. Pagkatapos, isang hikbi ang sumingaw. Masakit po talagang mawalan ng asawa, ano? Siguro wala na kayong ibang mapagtanungan kundi ang alak. Hindi iyon masama. Ako, kasalanan ko ang lahat sa mga anak ko. Mang Dante, sinabi po ni Ana na gusto niyang bumalik kayo sa dating kayo ang mabait at masayahin nilang tatay bago namatay si mama niya. At gusto niyang muli kayong makasama bilang pamilya. Hindi ba gusto mo rin namang tumigil sa pag-inom at bumalik sa dating ikaw? Bakit hindi niyo muna subukang magpunta sa ospital at huwag solohin ang lahat? Kami na po ang bahala sa mga dalagitan ninyo sa panahong iyon. Sa kabilang linya, puro hikbi lang ang naririnig. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Mang Dante. Maari bang makausap si Ana? Mahina kong sinabi at ibinigay kay Ana ang telepono. Tatay, Ana, pasensya na, tatay. Kumakain ka ba ng maayos? Si Mayumi, kumain siya ng maraming tinapay dito sa panaderia ngayon. Sobrang sarap daw po. Kaya sana kumain din kayo, tatay. Hindi alak, kundi pagkain. Naramdaman kong may umiyak sa kabilang linya. Sige, pangako. Ana, tatay, magsisikap ako. Susunduin ko kayo, tiyak. Opo, hihintayin po namin. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, niyakap ni Ana nang mahigpit ang telepono sa kanyang dibdib. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiga sa tabi ni Mayumi na natutulog at hinigpitan ang hawak sa maliliit na kamay nito. Dahan-dahang kinumutan ni Maria si Mayumi. Pinanood ko ang eksena. Kaya't si Ana ay nanirahan sa amin. Kinabukasan, habang madilim pa, nagising ako sa ingay mula sa likod bahay. Dahan-dahan kong sinilip. Nakita kong sanay na sanay si Ana sa pagpapalit ng diaper ni Mayumi. Magandang umaga. Ang aga mo. Lolo Jose, pasensya na po.
nagising ko po ba kayo? Hindi. Ineng, Maha, talaka ang panadero. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Opo, salamat po. Si Mayumi ay mahimbing na natulog at hindi umiyak sa gabi. Napangiti si Ana na tila gumaan ang loob. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti simula nang dumating siya kahapon. Lolo Jose, bago po ako pumasok sa eskwela at pag-uwi, tutulong po ako sa lahat ng gawain sa tindahan. Paglilinis, paghuhugas, kahit ano po, gagawin ko. Pakiusap po, ayaw ko pong maging pabigat. Nag-isip ako sandali at iniabot sa kanya ang isang walis. Kung gayon, walisin mo ang harap ng tindahan. Opo, kinuha ni Ana ang walis at agad na lumabas. Maingat niyang winawalis ang harap ng tindahan at nagsimula pang magpunas ngang bintana. Ana, hindi ba oras na para sa eskwela? Nakmamadaling nakpalit ng uniforme si Ana at luminghon sa pintuan. Lolo Jose, Lola Maria, aalis na po ako. Pakibantay po si Mayumi. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Pagkaalis ni Ana, tinitigan ni Mayumi ang pinto at umiyak ng mahina. Ngunit nang dalhin ni Maria ang pinainit na gatas at sabihing, Mayumi, may mainit na gatas na tayo. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa kandungan ni Maria. Ang presensya lamang ni Mayumi ay nagpabago sa kapaligiran ng panaderya. Habang nilalanta ko ang masaeng tinapay, nakaupo siya sa tabi at ginagaya ako, kinakalabit ang mesa gamit ang kanyang malilit na kamay. Kapag nakikita niyang lumolobo ang masaeng tinapay, sumisigaw siya at tinitingnan ako. Kapag dumarating ang suking si Aling Fe, agad siyang tumatakbo patungo kay Maron, ang alagang aso nito na nakatali sa labas. Aw, ay naku Mayumi, teka lang, at si Maria naman ang nagmamadaling humahabol. Ito na ang kanilang nakagawian. Nang abutin ni Mayumi ang kamay niya kay Maron. Dinilaan ni Maron ang kamay ni Mayumi. Nagulat si Mayumi at napaupo, ngunit tila natawa siya sa kanyang sarili at tumawa ng malakas. Nagbago ang atmosphere ng tindahan, ang buong tindahan ay naging mas maliwanag. Oh, tama ka diyan, nagnitian kami ni Aling Fe habang pinapanot sina Maron, Mayumi at Maria. Pag-uwi ni Ana mula sa eskwela, direkta siya sa kusina na nakauniforme upang tumulong. Paghuhugas, paglilinis ng sahig, pagpupuno ng estante, pagpapakete, maging ang mga hindi inutos, ay nakikita niya at ginagawa. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib nang mapagtanto kung pilit siyang gumagawa ang dahilan upang manatili rito. Mga 2 linggo na silang nakatira, nang isang umaga, 4:00, habang madilim pa ang kusina, dumating si Ana. Lolo Jose, gusto ko pong matuto gumawang tinapay. Pakiusap po, turuan niyo po ako. Oh, sigurado ka. 4:00 pa lang ng umaga. Araw-araw. Opo, mag-aral po ako ng husto hanggang sa oras ng pasukan ko. Sige, simulan natin sa paggawa ng masa. Simula noon, bawat umaga bago pumasok sa eskwela, tinutulungan ni Ana sa paghahanda ng sangkap at natuto siyang gumawa ng tinapay. Pagkatapos ng klase, siya ay tumatayo sa tindahan. Hindi ko malilimutan ang unang araw na sumigaw si Ana matapos tapikin ni Maria ang kanyang likod. Mainit na pandesal. Bagong luto po. Agad na napalingon ang ilang customer sa tindahan. Bagong luto. Bibili ako ngang isa. Maraming salamat po. Sunod-sunod na nabenta ang mga bagong lutong pandesal. Ngumiti si Ana nang nahihiya ngunit masaya, kinagat ang kanyang labi. Sa tabi niya, si Mayumi ay yumuyuko ng mag-isa. Isang nakakatawang pagyuko na tila mabigat ang ulo niya. Hehe, ang cute. 2 Maria pala ang nandito. Umuwi ang lahat ng customer na nakangiti. Dahil sa pagsisikap ni Ana, unti-unti nang dumami ang mga customer kahit hindi suki. Subalit, hindi pa rin nabawasan ang aming mautang. Patuloy ang pahabol ng ma-supplier sa aming bayarin at pilit naming itinatago ito kay Ana upang hindi mag-alala, ngunit dumating ang oras. Isang umaga, habang nahahanda kami,
Biglang nagsalita si Ana habang nahuhugas, Lolo Jose, hindi naman po siguro malulugi ang Panaderia de la Cruz, di ba? Bakit? Ano ang nangyari? Pasensya na po, narinig ko po kayong nakikipausap sa telepono. Tungkol sa pera, napagdesisyunan kong magtapat. Sa totoo lang, hindi maganda ang kalagayan ng negosyo. Mahirap na talaga simula pa 5 taon na ang nakakaraan. Pero pilit naming sinisikap na magpatuloy. Huwag kang mag-alala, Ana. May magagawa po ba ako para makatulong? Gusto ko pong protektahan ang panaderia na mahal ni Mama. Masaya kami sa iyong intensyon, Ana. Nang sandaling iyon, tumuno ang oven. Tapos na ang pandapandasal. Napatingin si Ana sa oven at tila may napagtanto. Lolo Jose, hindi po ba natin pwedeng dagdagan ang mga kasama ng pandang ito? Mga kasama? Opo, dagdagan ang iba't ibang flavor. Pwedeng lagyan ang chocolate cream. O kaya naman, iyong hindi matamis. Iba't ibang flavor? Tama ka. Paano kung mas malawakan nating ibenta ang signature menu ang Panaderia de la Cruz? Lumingon ako. Nakita kong nakatayo si Maria sa pintuan ng kusina. Maria, nandiyan ka pala. Kailan ka pa dumating? Ana, magaling na ideya iyan? Ano? Sige, subukan natin, Jose. Matagal na rin tayong hindi gumagawa ng bagong produkto. Ikinihambing ko ang bagong lutong panda-pandasal at ang mukha ni Maria. Siguro nga, maganda kung may iba-ibang ekspresyon ang mukha. Simula nun, sinimulan namin ang paggawa ng sample ng bagong panda-pandasal. Gumawa kami ng iba't ibang class chocolate, cream cheese, tuna, ham and cheese mula matamis hanggang sa maalat. Gusto naming ipatalastas. Ngunit wala kaming alam sa signage at social media. Nang kami ay naguguluhan, sinabi ni Ana, Lolo Jose, pwede ko po bang papuntahin ang makaibigan ko para tumulong? Magaling po gumuhit si Maya sa art club at si Sandra po ay marunong sa social media. Naku, malaking tulong iyan. Pakiusap, kausapin mo sila. Kinabukasan, agad na nagsimula sa trabaho ang dalawang dinala ni Ana. Ginuhit ni Maya ang ma-cute na panda at tinapos ang isang makulay na karatula na kitang-kita mula sa malayo na nagtatampok sa Panaderia de la Cruz. Sikat sa panda-pandesal. Ano sa tingin mo? Ganito. Wow, ang cute. Ang galing mo, Maya. Gumawa na rin akong social media account. Simulan natin sa pag-upload ng litrato ng sinyaje na ito. Maraming salamat talaga sa inyong lahat para sa amin. Naku, ayos lang po. Sobrang saya nga po namin. At saka, masaya kami kasi si Ana naging mas masayahin at masigla nitong nakaraan. Ngayon, buhay na buhay siya. Noon kasi, may aura siyang mahirap lapitan. Talaga? Ganun ba? O, palagi siyang pagod at malungkot. Nag-aalala kami sa kanya, pero wala kaming magawa, kaya masakit din sa amin. Maya, Sandra, sobrang natutuwa ako na humingi kayo ng tulong ni Ana para pasiglahin ang Panaderia de la Cruz. Gagawin namin ang lahat ng kaya namin. Magkaibigan tayo, di ba? Maraming salamat. Maraming salamat. Puno na. Luha ang mata ni Ana habang paulit-ulit siyang nagpasalamat. Nang makita ko ito, naramdaman ko rin ang init sa aking mga mata. Mac-break muna tayo. May mga tinapay tayo na ginawa bilang sample. Gusto niyo bang magmerienda? Yehey, kakain kami. Parang ang saya ng lahat dito. May bago pala kayong karatula. Huwag niyo po munang hawakan. Aling Fe, baka basa pa po ang pintura. Kumusta po Aling Fe? Tinutulungan po kami ngayon ng kaibigan ni Ana. Ganun ba? Ang ganda, parang bumalik ang sigla ng tindahan. Opo, susubukan po naming muling magsikap. Pakiramdam namin ni Maria ay nagkaroon kami ng bagong lakas dahil kina Ana at sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, nagsimula ang operasyon na nakatuon sa pagbebenta ng panda-pandesal. Marahil ay dahil sa nakakaakit na karatula, ang mga taong dati dumadaan lang ay humihinto na. Tuloy po kayo, may iba't ibang flavors po ang panda-pandesal.
Isang pamilya na may kasamang maliit na batang lalaki ang pumasok. Ang daming panda, gusto ko itong may mentay ko cheese. Makakaiba ang mukha nila, kaya pumili ka ang gusto mo. Naakit din ang isang batang maasawa at pumasok sa tindahan. Ang cute nito, parang kamukha ko. Ha, ha ha, bilihin na natin ito. Pasensya na po, pwede po bang kumuhang litrato? Opo, siyempre. Dahil sa masiglang pag-anyaya ni Ana, sunod-sunod na dumating ang mga customer at ang iba pang nakakita ng matao ay pumasok din. Ang pagkakapila sa cashier ay matagal nang hindi namin nakikita. Si Mayumi, isang ganap na bahagi na rin na staff. Kapag may dumarating na customer, sisigaw siya nga at ikakampay ang kanyang nga kamay. Matagal na rin nating hindi naranasan ang ganito kadaming customer. Jose, kailangan nating magluto ulit agad. Tama ka, nagmamadali akong pumasok sa kusina. Walang tihil ang pagtatrabaho ng oven at pawis na pawis ako. Ang araw na iyon ang naktala ng pinakamataas na benta sa Luben ilang taon. Wow, ubos lahat, bulong ni Maria habang tinitingnan ang walang laman na estante pagkatapos ng pagsasara. Kailangan na namang gumawa ng marami. Tutulong din po ako sa paghahanda para bukas. Ana, salamat sa lahat. Nagpapasalamat talaga kami. Niyuko namin ni Maria ang aming maulo. Huwag niyo po akong pasalamatan. Masaya po ako at si Mayumi na makatulong. Sa wakas, umupo ako sa upuan. Naramdaman ang kaaya-ayang pagod. Naiwan pa rin ang amoy ng bagong lutong tinapay sa kusina. Naalala ko ang nakaraang 5 taon ang pagsasara ng tindahan, ang manatirang tinapay na inilalagay sa basura. Hindi ko na alam kung para kanino ako nagluluto, ngunit ngayon, walang laman ang estante. Walang natira kahit isa. Sapat na ang makitang may ngumingiti at nagsasabing masarap. Tumayo akong muli. Sige. Maghahanda na ako para bukas. Mula noon, unti-unting kumalat ang reputasyon ng Panaderia de la Cruz at nang mapost sa social media, dumami ang mga gumibisita mula sa malalayong lugar. Unti-unti na rin naming nababayaran ang mga utang sa mga supplier. 3 buwan na ang lumipas simula nang dumating sina Ana at Mayumi. Si Mang Dante at Ana ay paminsan-minsan ay nagpapalitan ng email. 2 buwan na rin akong tumigil sa pag-inom. Sabi ng doktor, matatagalan pa raw pero siguradong gagaling ako. Minsan nanginig pa rin ang kamay ko, pero kaya ko na. Nagsisikap si tatay para makapaglakad ako ng buong pagmamalaki para sunduin kayong dalawa. Pakihintay lang. Agad na nag-reply si Ana pagkabasa ng email. Para kay tatay, magaling po si Mayumi ngayon. Natututo po ako ng pagbabaka tuwing 4:00 ng umaga. Marami pa akong dapat matutunan, pero pinuri po ako ni Lolo Jose na may galing daw po ako. Kayo rin po, tatay, magsikap po kayo. Kasama sa email ang litrato nina Mayumi at Maron. Ana, hindi ka ba galit sa tatay mo? Bigla kong tanong. Nag-isip muna si Ana bago sumagot. May mga panahon po na galit ako. Bakit ako lang lagi ang naghihirap? Pero sa tingin ko po, nahirapan din si tatay nang mawala si mama. Walang po siyang ibang takbuhan kundi ang alak. Ang isang 17 taong gulang na bata na ganito kung umunawa sa kanyang magulang. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib sa kanyang kapanahunan. Ilang panahon pa ang lumipas. Isang hapon, tumunog ang cellphone ni Ana. Napasinghap si Ana nang makita ang screen. Tatay, nangunot ang kanyang mata sa boses na narinig mula sa kabilang linya. Malayo ito sa boses na walang buhay na narinig ni Jose nang tumawag siya noong gabing iyon. Ana, na-interview ako ngayon. Ha? Isang trabaho sa logistics company, pagdadalaeng kargamento, simula sa susunod na linggo, makakapagtrabaho ako ngang 3 beses sa isang linggo. Paulit-ulit na tumango si Ana habang hawak ang cellphone. Tila hindi siya makapagsalita. Sa wakas, pilit siyang nakapagsabi, Tatay, ang galing mo. Pagkatapos ngang tawag, bumalik si Ana sa kusina, namumula ang mga mata.
Nang makita ang mukha niya, ngumiti lang si Maria nang walang tanong. Nagsisikap si Mang Dante. Ano? Sabi ko. Sumagot si Ana na may luha sa mata at hindi makapagsalita. Opo, pakalipas nga 6 na buwan mula nang dumating sina Ana at Mayumi, nakatanggap ako ngang email mula kay Mang Dante. Ana, pasensya na sa paghihintay ng 6 na buwan. Ang part-time na trabaho ko sa logistics company ay naging 5 days a week. At kung magpapatuloy ako sa ganito, sinabi nilang gagawin nila akong regular na empleyado. Pinayagan na rin ako ng doktor. Gusto ko na kayong sunduin. Nang ipakita sa akin ni Ana ang email, hindi ako makapagsalita. Ninais ko ang araw na ito at inihanda ko rin ang sarili ko. Ngunit nang ipikit ko ang aking mamata, bumalik ang gimaga, alala ang maliliit na kamay ni Mayumi na kinakalabit ang mesa sa kusina. Ang umagang iyon na ibinigay ko kay Ana ang isang kape habang kinukusot niya ang antok. Sa kanyang mata tuwing alas 4 ngang umaga, kumirot ang aking dibdib. Ito ang pinakamalaking kaligayahan ng tatlong ito. Alam ko sa isip ko, ngunit hindi ko masabi. Ilang araw pagkatapos, dumalaw si Mang Dante. Malayo siya sa taong inakala ko base sa boses niya sa telepono. Nakatayo siya ng tuwid, nakatingin ng diretso sa amin. Jose, Maria, maraming salamat po sa lahat ng pag-aalaga kay Ana. Niyo ko ng malalim ni Mang Dante ang kanyang ulo at sinabi ko, Mang Dante, iba na ang boses mo ngayon kaysa sa telepono. Natuwa ako. Opo. Salamat po, wala na po, akong ganang uminom ngayon. Opisyal na rin po, ang pagpasok ko sa logistics company. Ganun ba? Talagang pinagbutihan mo. Mahinang tumango si Mang Dante. Sinasaktan ko sina Ana at Mayumi. Ang lahat ng sakit sa pagkawala na asawa ko ay ibinuhos ko sa mga bata. Pinakamasama akong ama. Nang marinig kong masaya sila rito, natuwa ako. Ngunit kasabay nun, naramdaman ko ang aking kahinaan. Ang dapat kong ginagawa ay ginawa niyo, Lolo Jose at Lola Maria. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat ni Mang Dante. Nawalan kang mahal mong asawa, hindi ko maisip kung gaano kahirap iyon. Pero Mang Dante, hindi ka tumakas. Matagal man, pero nandito ka para sunduin sila. Sapat na iyon. At saka, kami ang nakinabang sa kanila. Tumingala si Mang Dante. Sa totoo lang, ang tindahang ito ay malapit na sanang isara. Sumusuko na kami sa lahat. Ngunit dumating sina Ana at Mayumi at ipinaalala nila sa amin ang dahilan kung bakit kami nagbabakeeng tinapay. Ang ideya para sa bagong panda-pandesal, ang social media lahat iyon ay sinimulan ni Ana. Iniabot ni Maria ang isang tinapay kay Mang Dante. Subukan mo ito. Bagong likha ni Ana, strawberry jam at cream cheese panda-pandesal. Kumagat si Mang Dante at nanahimik ng ilang sandali. Kumagat ulit at muling kumagat. Ang sarap, si Ana ang nakaisip nito. Oh, marami pa siyang naibigay na ideya. At sikat na sikat, ganon pa ba? Nangingini ang kamay ni Mang Dante na may hawa na tinapay at may luha sa kanyang mata. Lumingon si Mang Dante. At si Mayumi ay dahan-dahang lumapit, gumagapang, to. Mayumi ang laki mo na. Lumuhot si Mang Dante, at hinipo ni Mayumi ang kanyang pisngi gamit ang kanyang maliliit na kamay. Paulit-ulit na hinawakan ang basang pisngi. Mayumi, pasensya na, tatay. Niyakap ni Mang Dante si Mayumi ng mahigpit, umiling-iling habang umiyak. Dahan-dahang lumapit si Ana at inilagay ang kamay niya sa likod ni Mang Dante. Welcome home, tatay. Pasensya na sa pagpapahintay. Pinababa ni Mang Dante si Mayumi at yumuko ng malalim sa amin. Lolo Jose, Lola Maria, maraming salamat po talaga. Babantayan ko po ang aking mga anak para kay Susan. Lumingon si Ana sa amin at sinabi, Lolo Jose, Lola Maria, puwede pa po ba akong bumalik dito? Palagi kang hinihintay namin. Ito ang iyong pangalawang tahanan. At saka, may desisyon na po ako.
Pagkatapos ko pong magtapos ng high school, mag-aral po ako sa baking school. Pagkatapos po ang pagsasanay, gusto ko pong bumalik dito balang araw. Gusto ko pong ipagpatuloy ang panaderia na mahal ni Mama. Hindi na ako makapagsalita, nakanganga lang. Mahinang kinurot ni Maria ang braso ko. Iyon ang gusto namin. Salamat, Ana. Paulit-ulit niyang sinabi ang pasasalamat sa nanginginit na boses. Kaya kailangan nating magsikap at ipagpatuloy ang tindahan ng masigla hanggang noon, Jose. Sabi ni Maria habang hinahakot ang aking likod. Natawa si Maria habang hinahagod ang aking likod. Kinabukasan, sa araw ngang aming pahinga, lumabas kami si Ana, Mayumi, Mang Dante at kami ni Maria para magpunta sa zoo. Panda, namimilok ang mata ni Mayumi at natigilan siya sa unang pagkakataong nakakita ng live na panda. Malaki, tunay na panda, mas malaki kaysa sa panda-pandasal. Iniabot ni Mayumi ang kanyang kamay, tila gustong makalabas ng kulungan at nagniningning ang kanyang mata. Habang si tahimik na pinipigilan ni Mang Dante ang kanyang luha, makakapunta ulit tayo dito ng magkasama. Tumayo si Ana sa harap ng kulungan. Kumuha ng litrato mula sa kanyang pitaka litrato ni Susan. Mama, nakapunta na po kami rito ulit, buong pamilya. Patuloy na kinausap ni Ana ang litrato. May pangarap na po ako, magiging panadero po ako. Ipagpapatuloy ko po ang Panaderia de la Cruz na mahal niyo Mama. Kaya sana po, bantayan niyo kami mula sa langit. Sa daan pauwi, dahan-dahang natutulog si Mayumi sa balikat ni Mang Dante. Dahan-dahang iniabot ni Ana ang kamay niya at hinagod ang ulo ni Mayumi. Nakatinginan sina Mang Dante at Ana at mahinang nagtawanan. Nang makita ito, hindi namin namalayan na ngumiti kami ni Maria. Umalingaw-ngaw ang mainit na tawanan sa daan pawi mula sa zoo. Pagkatapos nun, bawat weekend ay dumadalaw si Ana sa Panaderia de la Cruz at tumutulong sa tindahan. Ang panda-pandesal ay naging usap-usapan din sa social media matapos itong itampok sa isang lokal na magasin. Ang retro na kapaligiran at ang nakatutuwa na mga panda, pati na rin ang nostalgic at masarap na mga tinapay, ay ninaimbita ng retro craze at naging popular. Nabayaran na ang mautang sa mga supplier at nakabili na rin kami ng bagong oven. Araw-araw, abala kami sa pagbabaka ng tinapay. Tulad ng kanyang sinabi, nagpatuloy si Ana sa baking school at pagkatapos niyang mautapos, nautrabaho si Ana sa isang sikat na bakery at nausanay. Lumipas ang mataon at ngayon, 15 taon matapos ang engkwentrong iyon, si Ana ay ikinasal kay Carlo, isang kapwa niya panadero, at makasama silang nagpatuloy sa Panaderia de la Cruz. Tuloy po kayo, bagong luto po ang panda-pandesal, ako'y 77 taong gulang na, at si Maria ay 75. Retired na kami at paminsan-minsan na lang kaming nagpapakita sa tindahan. Habang pinapanood namin sina Ana, sumipsip kami ngang sa aming nakagawiang upuan. Samantala, si Mayumi ay 16 taong gulang na at naaral upang maging OBGYN. Dahil sa pagkawalang kanyang inang si Susan sa panganganak at sa pagnanais na tulungan ang mga taong nahihirapan makaanak tulad namin ni Jose at Maria, pinili niya ang landas na iyon. Ipinagmamalaki namin na ang batang iyon na halos hindi makalakad noon ay naging ganito kahusay. Jose, tama talaga na pinakasalan kita. Bakit naman bigla? Kasi masaya ako. Oo, ako rin. Puno ngang pinakamagandang pamilya at katabi ko pa si Maria. Tunay ngang masaya ako. Tinitigan ko si Ana na abala sa kusina. Mabuti na lang at hindi natin pinatalsik ang mga batang iyon nung araw na iyon. Toto, mahinang tumango si Maria. 25 taon na ang nakararaan. Gumawa kami ng panda-pandasal para kay Susan. Maliit na gawa lang iyon. Ngunit ang munting kabutihan na iyon ay bumalik sa amin at nagdala ng kaligayahan. Maliit na bagay lang ang tumulong sa kaligayahan ng iba. Ang damdaming iyon ang nagduduktong sa mga tao. Mula sa kusina, kumalat ang matamis na amoy ng tinapay. Sa Panaderia de la Cruz,
Umaling-aw-ngaw pa rin ang mainit na tawanan ngayon.